Pasensya na pasensya. Ulak KPA. Pasensya na. Makikiraan po. Hindi pwede ay naku. Bakit traffic pa rin? Unang araw ngayon ni Xiao sa paaralan. 1 oras na siyang late. Magwawala na ang batang to. Siguro si Teacher Xiao na yon. Ang tagal kong naghintay. Dapat magpasalamat tayo ng maayos. Huwag kang mag-alala Xiao habang wala pa ang daddy mo. Kasama mo si teacher. Suyanong Tangamo Bakit Kalate. Suyan, Sige na. Pasensya na teacher. Na-traffic kasi naabala ka ng matagal, eto. Suyan, bakit mo sasabihing break tayo? Ano bang bakit? Ayaw na kita, may gusto na ako sa iba. Hindi ako naniniwala, sinabi mo pa nga na magpapakasal tayo. Sabi ko na ayaw ko na, ano pang pakasal. Ningwan Yu. Huwag kang makulit, huwag na tayo magkita. Umalis ka na. Alis ka na. CJ, Dad, bakit mo tinitingnan si Teacher Xiaoyu? Ako, ang teacher ng anak ko sa kindergarten. Ex ko pala. Dad, maganda SI Teacher Xiaoyu pero unang beses mo pa lang siya makita, tinititigan mo na. Balang modo. So Xiao, ano ba sinasabi mo? Hindi na. Lauso, late ka na tapos galit ka pa sa ikin. Sabi mo hindi ka talaga malalit. Sige na po, mali ako, pasensya na. 6 na taon na kaming hiwalay, pero 5 na taong gulang na anak niya. Talaga pala, may gusto na siya sa iba noon. Hahampasin kita kapag tinapakan mo ako. Daddy ni Xiao, kung busy ka sa trabaho, pwedeng asawa mo na lang ang sumundo, huwag kang pabaya. Teacher Xiaoyu, single ong daddy KO. Ikaw lang ang may bibig. Baka diborsihado na siya. Ginoong Xu, kailangan ng bata ng kasama. Sana responsable ka sa pamilya at sa relasyon. Huwag tulad ng dati. Hindi. Paano ako naging hindi responsable? 6 na taon na ang nakalipas, responsable ka ba? Ano ang nangaras ko? Tatay, ang kita-kita mo pala. Anong cute? Ningwan Yu. Ano nung sinasabi mo sa harap ng bata? Ako ang naghiwalay sa'yo noon, ano ngayon? Ang tagal mo ng galit ah. Ano nung sinasabi ng bibig mong matigas? Teacher Ning, salamat sa pagtuturo ngayon, una na kami. Ito ay regalo ko sa kanya noong birthday niya. Hindi ba ito nasira? Toddy, SI Teacher Xiaoyu I ex-girlfriend mo? Mga bagay ng matatanda, huwag pakialaman ng bata. Natulog na si Xiao Xiao.
Lao Tzu, mamayang gabi ay may commercial banquet ang grupo. Ikaw na malaking presidente, talagang hindi ka sasama? Tang, mahina ang tiyan mo, huwag masyadong uminom. Hindi na ako sasama bukas. Kailangan ko pang ihatid si Xiao sa school. Alam mo ba kung sino ang nakita ko ngayon? Zeno? Ning Wan Yu. Li Shanxi, ex ko yon. Ano nang kinikilig ka dyan? Paano ako hindi magkikilig? First love mo yon eh. Paano kayo nakita? Siya ang teacher ni Xiao sa kindergarten. Tadhana ang nagdala sa inyo para magbalikan. Ang tagal na. Hindi mo ba siya talaga nakalimutan? Wala akong ganon. Kayong dalawa, 6 na taon na kayo sa upahang bahay na ito, pagkatapos ng hiwalayan. Sinabi mo sa kanyang lumipat ka na, pero hindi ka naman talaga umalis. Ikaw na malaking presidente, ang tagal mo na sa upahang bahay na ito. Walang nagbago sa mga gamit dito sa bahay. Matigas pa rin ang bibig mo ah. Ito pala ang sinasabi mong seafood feast. Ay, isang masarap na seafood feast. Paano puro instant noodles lang? Syempre meron din Xiao Yu. Kapag kumita na ako, lilipat tayo sa mas malaking bahay. Hindi na tayo dito titira, lilipat tayo sa. Tuwing umaga, puno ng sikat ng araw ang malaking bahay. Pero sa bahay na ito, marami tayong alaala. Paki-explain montagen ga. Bakit nandito KPASA inupahang bahay? Sanay na kasi. Eh bakit mo pa ipapaliwanag? Bakit mo pa? Laging suot yung pulseras na binigay niya sa'yo? Hindi yun yung pulseras na binigay niya. Hello, sino to? Suyan, ako to. Paano niya nakuha number ko? Teacher Nix Xiaoxia. Normal lang na may number ka niya. Yung nangyari kanina. Pasensya na. Okay lang. Tumawag ako para sabihin. Naiwan mo yung pulseras mo sa kindergarten. Yung pulseras na yun. Huwag ka na mag-explain. Bukas puntahan mo ako sa kindergarten. Kunin mo ng harap-harapan. 6 na taon na naalala pa niya. Hello. Ano gagawin ko dito? Ikaw ang may gawa, ikaw ang mag-ayos. Hindi kita matutulungan. Hindi. Nga pala, pagkatapos mo makita kaibigan mo bukas, puntahan mo ako para kumain. Pare, mag-asawa na ako. Hindi, sino ba yan? Wala ka man lang sinabi tapos mag-aasawa ka na. Pag nakita mo siya bukas, malalaman mo, una na ako. Hindi ito. Mag-aasawa na. Ano? Ernest Ning Wan Yu, pakakasalan mo ba ako? Nasira. Ayoko, ulitin mo. Sige. Kumuha ka ng isa pa. Kahit na yung singsing na ito. Hindi ito purong brilyante. Pero sisikapin kong bigyan ka ng mas maganda. Munting Suzy. Tayo. Kailan tayo magpapakasal? Kukuha ng lisensya. Ang kasal, bagay ng dalawang pamilya yan. Pag nakapag-ipon na ako ng dote, sasakay ka sa karwahe. At papakasalan kita. Guising na, Tamid. Male late na AKOSA school. Huwag kang mahuli ngayon, Xiao. Bilisan mo, alis na tayo. Kung kaya mong mag-aral, mag-aral ka. Kung hindi, kumain ka na lang. Nagbayad ako eh. Ma'am, saan po si Teacher Xiaoyu? Kahapon ang bilis mong tumakbo. Ngayon hinahanap mo na. Si Xiao namin. Hala.
Office 101. CJ, Saan ka pupunta? kanina nakita kitang busy kaya nahiya akong istorbohin ka. Suyan. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang pulseras na ito? Anong ipapaliwanag dito? 6 na taon na, bakit nandito pa rin ito? Nasanay na lang akong suotin. Pero parang naalala ko. Nasira ito. Hindi naman lubos na sira. Pupunta si Roland sa Jiangxing ngayon. Kaklase mo rin siya nung college, mamaya. Gusto mo bang sabay tayong kumain? Kayong mga babae ang magkakasama, hindi na ako sasama. Samahan mo akong kumain, ibibigay ko sa iyo ang pulseras. Pasensya na, Teacher Xiaoyu, kailangan kong samahan ang tropa ko. Hindi na ako sasama. Buisit. Hindi mo sinabi na ang pinakasalan mo. Ay best friend ni Ning Wanyu. Si Song Brulan. Paano kayo naging magkasintahan? Nung nagkarelasyon kayo, isa walang oras para sa best friend, isa walang oras para sa tropa. Kaming dalawa ang nagdamayan, tapos nagkatuluyan. Ganon, okay. Bakit mo ako tinitingnan? Si Ruolan ang nagbawal na sabihin. Umalis ako ng bansa pagkatapos ng graduation. Mahirap ang long distance relationship, kaya ayaw kong ipagsabi. Huwag naman kaming dalawa lang ang nag-usap, Wanyu. Magsalita ka naman. 6 na taon na, ang ganda pa rin ng pulseras mo. Siyempre, sabihin ko sa'yo, hindi mo alam. Aw-aw niyang suot. Hindi niya pinapahawak kahit kanino. Kahit kay Chun Xiao, hindi niya pinapahawak. Suksiyaw-ksiyaw. Si Xiao ang anak ni Suyan. At si Xiao ay nag-aaral sa aming kindergarten. Anak, Suyan, ikakasal ka na? Ano ba iniisip ko, may asawa't anak na pala siya? Baka nakalimutan na niya ako. Sabi mo, si Xiao ay kanyang inampon. Ako ang nagpalaki kay Xiao Xiao. Ano ba? Hindi ba ikaw ang mag-a-announce ng kasal? Bakit kami ang pinag-uusapan? Gayon na ang announcement. Mga kaibigan, ikakasal na kami ni Ruolan. Gusto naming anyayahan kayong maging abay. Hindi mo sinabi na may ganitong proseso. Sa araw na iyon, huwag kalimutang dalhin si Xiao. Maligayang kasal. Salamat. Maligayang Castle, Tito Lee. Ang bait mo. Ito pala si Xiao Xiao, ang cute. Anak, pagpasok natin, puro mamahalin ang kainin mo. Kain ka ng marami, binayaran ko na. Sigurado, tatapisin ko ang misyon. Kung hindi kayo naghiwalay, maaring sabay tayong ikakasal ngayon. Tama na, huwag na itong pag-usapan. Malapit na magsimula ang kasal. Saka, maganda na tayo. Pinagtripan mo ako, sige na. Teacher Xiaoyu.
Nako, ang pagod pala maging abay. Hoy Minjan, hindi ako umiinom. Palit tayo ng pwesto. Ayaw mo bang katabi ako? Laok su, dati kayong sweet, bakit nayon biglang? Nahihiya? Ilang taon na kayong magkakilala? Anong hiya-hiya, Tsuyan? Zakto. Ako na lang ang makikipagpalit. Lao Su, dumating na ang karibal mo. Xiao Yu, nandito ka na. Xiao Yu, bakit mo ako iniwasan? Jemubay, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Xiao Yu, gusto ko lang malaman, bakit ayaw mo sa akin? Bakit sa mahirap na lalaki ka pumunta? Wala kang pakialam sa akin. Wala bang hiya si Tsuyan? Alam ba niya ang sitwasyon ng pamilya mo? Gusto kanyang mahirapan? Wala kang pakialam dito, aalis na ako. Suyan, Tingnan mo, nagmomotor ka lang. Hindi mo pinili ang BMW ko. Pinili mo pa yung mabagal niya. Motor lang ba? alis na. Pasensya na. Wala pa akong sapat na pera para bumili ng kotse. Huwag kang magsasorry kapag may pera ka na para bumili ng kotse. Tandaan mo, ako ang kasama mo sa motor. CJ, Kahit mabagal ang motor natin, malamig naman, haha. Tsuyan, papalit ka ba? pagod na ako, ayaw na gumalaw ng puwet ko. Hoy, Xiao Yu. Kung sinabi mo agad na pupunta ka, dinalhan kita ng BMW ko. Hindi na, kaya ko naman. Tsuyan, ngayon ako ay Executive SA Giant Group. Giant, hindi ba yun ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod natin? Sabi nila, ang mga executive doon, kumikita ng daan-daang libo kada taon. Sa kumpanya ko pala nagtatrabaho ito. Talagang maliit ang mundo. Hoy, Tsuyan, naalala ko, dati kumikita ka ng libo-libo kada buwan ngayon. Saang lupalop ka na ngayon? Ngayon ako. Bak na. Siguro hindi mo rin alam kung saan ka na ngayon, di ba? Gusto mo, bigyan kita ng trabaho sa Gian? Hindi na talaga. Tingnan Montag. Tignan mo itong bata. Walang pangarap es buhay. Buti na lang hiniwalayan ko si Wanyu. Kung hindi ko alam kung gaano pa katagal ko siya abalahin. Si Wanyu nga hindi nagsasalita. Bakit ka nakikialam? Tama, bakit mo pinakikialaman ang buhay pag-ibig nila? Wala naman yan. Matagal na rin naman silang hiwalay, bata pa naman. Sino ba ang hindi nakaranas ng ilang relasyon? Ako, wala. At isa lang ang naging akin. Buwisit. Ano ba sinasabi ko, may asawa't anak na siya? Ano pa ang silbi ng mga sinasabi ko? Hindi pwede, ang ganda-ganda niya, siguradong nagsisinungaling siya. Hindi pwedeng isa lang. Tay, tuwag ka and ITOT on CI. Tari. Ikaf. Ito ang anak ko, ipakilala ko. Hindi ko sinasadya na maging mas maganda sa'yo. May pamilya na pala siya. Pero buti na lang, ngayon, wala nang makakalaban sa akin. Ano ang kailangan niya sa akin? Malapit na siyang malasing, kaya kailangan mong tumanggap ng inumin para sa kanya. Ang loko-lokong ito, hindi ako hinahanap para sa magagandang bagay. CJ, kung gayon, manatili ka rito ng mahinahon, babalik agad ang tatay mo. Tatay, huwag kang mag-alala. Nandito si Teacher Yu. Kung gayon, pakiusap na alagaan mo siya. Masakit ang tiyan mo, huwag kang uminom ng maraming alak. Teacher Yu. Si Teacher Yu ang guro ko noong kindergarten. Ang walang kwentang Tsuyan na ito. May komunikasyon pa rin pala siya kay Wanyu. Ikaw, maliit na bata. Bata, sino ang nanay mo? Nandito ba Asia? Wala akong nanay, si Old Su ang nag-ampon sa akin simula pa noon. Ikaw, hindi mo siya tunay na anak? Gustong itago ni Old Su sa akin pero
Madeline AKO. Xiao kaya. Single lang pala ang tatay mo. Single lang palagi ang tatay ko. Tatay ni Xiao. Kung busy ka sa trabaho, pwedeng ipasundo sa asawa mo, huwag kang pabaya. Ako. Teacher Yu, single ang tatay ko. Hindi mo siya tunay na anak. Kaya pala hindi siya naghanap ng iba. Teacher, Nangangati AKO Rito. Xiao, ano ang kinain mo? Kakain lang ako ng hipon, hindi ako pinapakain ni tatay nito. Allergy ka, Suyan. Parang nalasing si Tsuyan, pumunta sa CR para sumuka. Xiao, may gamot ka ba sa allergy sa bahay? Meron, nasa ibabaw ng ref, inilagay ni tatay. Tara, uwi tayo kasama ni teacher. Banyu, izazama kita. Hindi na, magta-taxi na lang kami. Hindi ba ito yung dati naming tinirhan na apartment ni Xuyan? Xiao, sigurado ka. Dito ka nakatira? Dito palagi nakatira si tatay. Hindi ito ang tamang oras para isipin ito. Xiao, ibigay mo ang susi kay teacher. Xiao, pagkatapos uminom ng gamot, matulog ka na lang. Sige. Xiao, ang mga bagay sa bahay na ito. Sabi ni tatay, lahat ito ay naiwan ng nanay mo. Sige, matulog ka na ng mahimbing. Mahina ang tiyan mo, huwag kang uminom ng alak, alam mo ba? Aray, alam ko na, konti lang ang inumin ko. Pangako sa akin. 3 taon na tayong magkasama. Xiao Suzy, Ano? tingnan mo kung ano ang regalo ko para sa iyo. Oso. Maliliit na oso, ito ay isang maliit na oso kapag wala ako. Ito ang magiging kasama mo. Ang cute, di ba? Maligayang araw ng mga puso. Salamat. Uminom ka na naman ng alak ng patago. Noong nakaraan lang, masama lang ang pakiramdam ko. Konti lang ang ininom ko. Huwag ka nang bibili ng alak sa susunod. Dahil sa susunod, ako ang bibili ng bulaklak para sa iyo, at ikaw ang bibili ng alak para sa akin. Wanyu. Nandito na ako. Ang lalaki ko ay bumalik na. Bakit ang imo? Hindi mahirap ang trabaho mo, mahal. Pero wala ka sa bahay, alam mo ba kung paano ko ginugol ang araw ko? Paano ako nakaraos? Oh and my gosh, ano ang kailangan mo para gumaling ka? Bigyan mo ako ng lakas. Okay na ba? Gusto ko pa. Ning Xiaoyu, huwag kang magmalabis. Mahal, pakiusap. Mahal, nararamdaman mo rin ba ang amoy ng ano ang nasusunog? Ang ulam mo. Tulungan mo ako. Ikaw, bumalik ka na. Bakit ka nandito? Narinig ko na nagka-allergy si Xiao. Uminom na siya ng gamot at natulog na, okay lang siya. Ikaw, dito ka na nakatira? Sanay na ako. Sanay na sa pulseras, sanay na rin sa pagtira dito. At ang lahat ng mga bagay na ito, sanay ka na rin ba?
Si Xiao ay inampon mo. Kaya all these years, single ka pa rin? Suyan, noong tayo ay naghiwalay, ikaw ba ay? Suyan, noong tayo ay naghiwalay, ano ba talaga ang? Gusto mo bang sagutin muna ang tawag? Pupunta ako para tingnan si Xiao Xiao. Su. Duwag. Jayang mo ba ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Nasugatan ang nanay ko. Sige, pupunta ako ngayon. Wan Yu. Nasaan siya? Ang bilis umalis? Bumalik na. Chuyan, huwag ka nang uminom pa. Sobra na ang nainom mo. Huwag mo akong pakialaman. Bibili ako ng alak. Magising ka. Kahit uminom ka pa ng sobra, hindi na siya babalik. Tapos na kayo. Kaya? Bakit ba kayo naghiwalay? Pumunta sa akin ang nanay niya. Tapos? Sabi niya, isa akong mahirap na lalaki. Maghihirap lang ang anak niya kapag sumama sa akin. Hindi kami bagay. Kahit kumita ako ng malaking dote. Hindi niya ipapakasal sa akin ang anak niya. Siguro, wala talagang swerte sa inyong dalawa. Baka gusto mong isipin ang ibang tao. Ibang tao. Halimbawa? Ako? Matagal na kitang gusto. Sa tingin ko, mas bagay ako sa'yo kaysa sa kanya. Wala akong interes sa'yo. Suyan, huwag mo muna akong tanggihan. Maghihintay ako hanggang sa pumayag ka. Ang tagal natin hindi nakita. Bakit ka pumunta? Pumunta ako sa kasal ni Chansey. Pero sabi nila, nauna ka nang umuwi. May bigla ang bagay kaya umuwi ako. Hindi pa dapat tapos ang kasal niya. Bakit ka pumunta? Dahil hindi naman talaga ako pumunta para sa kasal. Pumunta ako para makita ka. Ha? Sa mga taong nasa abroad ako, ito ang pag-uwi ko para lang. Para makita ka. Kuya Suyan. Sa 6 na taong ito, may girlfriend ka ba? Kung sasabihin kong meron, baka isipin niyang may pag-asa siya. Walang girlfriend. Pareho ka pa rin, walang nagbago. Siguro. Gusto ko ang ganyang ikaw. Bakit hindi mo subukan magkaroon ng girlfriend? Wala hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghihintay ako sa'yo? Huwag kang magbiro, ang ganda-ganda mo. Maraming tao sa ibang bansa, siguradong manliligaw sa'yo. Siyempre may manliligaw sa'yo, pero may isang tao sa puso ko na hindi ko makalimutan, kaya't lahat ay tinanggihan ko. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi mo kailangang maging masyadong determinado. Dapat mong subukan ang ilan. Gusto ko rin sabihin sa'yo yan, huwag kang masyadong determinado. Gusto mo bang subukan natin? Hoy. Anong tipo ang gusto mo? Ipakilala ko sa'yo ang ilan. Gusto mo na namang iwasan ako, hindi pwede. Pero, may isang tao talaga akong hinahangaan. Ang presidente ng Juyo Group, may pakikilala mo ba ako? Ang presidente ng Juyo Group, ako pa rin yon. Kilala mo ang presidente ng Juyo. Hindi, halos hindi siya lumalabas sa media. Pero marami akong narinig na tsismis tungkol sa kanya. Narinig ko. Siya mismo ang nagtayo ng isang imperyo sa negosyo ng walang tulong. Matuwid at mabuti ang ugali, maraming donasyon, at ang pinakamahalaga. Narinig ko na siya ay isang napakagwapo at napakabuti ng ugali. Hoy, tigil na, sobra na yan. Kuya Tsuyan, hinahangaan ko lang siya. Pagkalipas ng maraming taon, sigurado na ako. Hindi ako nagpadalos-dalos noon, gusto talaga kita. Kuya Tsuyan, gusto talaga kita. Tigil na. Alam mo, hindi kita sasagutin. At ayaw kitang sayangin. Ang bahay na ito ay hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Mukhang hindi mo pa rin siya makalimutan. Tsuyan, nakalimutan mo na ang kanyang ina. Ano ang sinabi niya sa'yo noon? Ning Vanyu. Nagpunta ka na naman ba sa mahirap na lalaking yon? Ma, huwag mo muna akong pakialaman, hindi ka naman may sakit. Bakit mo ako pinauwi? Wan Yu,
Huwag mong sisihin si tita. Ginawa lang ni tita, yon para umuwi ka mula sa bahay ng lalaking yon. Ikaw pala, hinabol mo ako mula sa kasal hanggang sa bahay ko. Para lang magsumbong sa nanay ko? Huwag mong sigawan si Mubay, kung hindi dahil kay Mubay. Hindi ko malalaman na nakita kayo ulit ng mahirap na lalaking yon. Ma, malaki na ako ang mga bagay sa pag-ibig. Hindi mo na kailangang mag-alala. Banyo, saan ka pupunta? Pupunta ako sa kanya. Huwag nang banggitin ang nakaraan, kalimutan na natin. Alam kong hindi mo ito makakalimutan. Kuya Xuyan, wala akong pakialam kung anong klaseng tao ka. Ang gusto ko ay ikaw mismo. Talagang hindi mo ba isipin na subukan sa akin? Subukan Montag nanga. Ayaw niyang subukan. Ning Vanyo, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Bahay ko ito. Ha? Hindi, kailan pa naging bahay mo ito? Bakit hindi bahay ko? Noong umalis ako. Nagbabayad pa rin ako ng renta kahit papaano may. Kalahating buwan na hindi ako nakatira. Ibabalik ko sa iyo ang pera. Tumahimik ka, nakakainis ka ngayon, alam mo ba? Sasabihin ko sa iyo kung ano ko. Suyan, tumahimik ka, nakakainis ka, alam mo ba? Tapos na ang trabaho ngayon, pagod na ako sa buong araw, Yi. Ano ba ang masama kung ako? Hindi pa rin pwede. Naabala mo ako. Eh di abalahin kita, abalahin kita. Nakakainis. Huwag kang manggagalaw sa akin ha. Talagang natatakot na ako sa'yo. Dumating na ang sasakyan ko, mauna na ako. Lanan. See you tomorrow. Alayanan, Miss, bakit hindi mo ako pinapayagan na sunduin ka sa kumpanya? Araw-araw naghihintay sa bus stop ng 30 minuto. wala lang, kasama lang ako ng isang tao sandali. Xuyan, Lanan. hindi naman ito ang direksyon ng bahay mo. Bakit? Araw-araw ka dito naghihintay ng sasakyan? Wala lang. Kasama lang ng isang tao ng matagal. Kaming tatlo ulit tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Ning Vanyo, Bakit kayong dalawa nagkakausap ulit? Ito ay talagang. Nagkikita kami araw-araw nitong mga araw. Ang tagal na ninyong hiwalay. Si Kuya Suyan naman ay hindi nagkakarelasyon. Ano ba ang masama kung subukan namin? Sabi ko hindi pwede, hindi pwede. bakit naman? May anak na si Suyan, yun nga. At araw-araw ko siyang tinutulungan sa bata. Naku, ano ba ang sinasabi ko? Kuya Suyan, totoo ang sinasabi niya. May anak kayong dalawa? May anak ako. Tama siya, pero Pero ano, ganyan ang katotohanan. Kaya kapag sinabi kong hindi, Pasensya na, naistorbo ko kayo ngayon. Alis na muna ako. Sabi niya, hindi siya nagkakagusto. Akala ka UBA, kasal na pala? Pero bakit hindi ko narinig kahit kailan? Ang balita tungkol sa kasal nila? Suyan, bukas pupunta na ako sa Juyu Group para magtrabaho. Kung may oras tayo, magkita na lang tayo ulit. Sana masaya ka. paalam, ingat ka sa pag-alis. Hi, Yuyan. Subukan mong tingnan ang ibang babae. Talagang wala kang pinagbago. Hi, Suyan. Subukan mong tingnan ang ibang babae. Aray. Ngayon mo nagramdaman ang sakit. Hindi ako nagkasala. Ikaw ang unang tumingin sa kanya. Tinitignan ko lang kung ano ang tinitingnan mo. Ang bag ng babae ang tinitingnan ko. Ako rin ang bag ang tinitingnan ko. Hindi ako naniniwala. Hi, kayo manggi ang katawan ng bag, kaki ang hawakan. Traditional na disenyo, limited edition na shoulder bag ng isi, di ba? Talagang ang bag ang tinitingnan ko. Pwede na bang bitawan? Sabi ko na nga ba, Sige, pinapatawad na kita. pinapatawad mo ako. Pero hindi kita palalampasin. Anong balak mo? Ang tunay na lalaki ay hindi dapat mabuhay ng nakayuko sa ilalim ng iba. Suyan, mahal kita. Alam ko nang matagal na gusto mo ang bag na ito. Kanina, nakakita ako ng kapareho. Kaya tinignan ko ng matagal. Gusto mo ba? Ang bait mo. Bakit ka umiti? Pinag-uusapan natin ang ibang babae. Seryoso ka nga. Wala, naisip ko lang na sentimental ka pala. Matagal ko nang gamit ang bag na ito. Pero napansin ko, parang mas sentimental ka pa. Kaysa sa akin. Huwag muna natin pag-usapan ito. Kanina, nandyan si Yuyan, tapos sinabi mo ang mga yon. Madaling magdulot ang hindi pagkakaunawaan.
Kung nagkakamali siya, problema niya yun. Hindi ba't? Tinutulungan kita na alagaan si Xiao Xiao. Inalagaan mo. Pero kanina, hindi ka man lang nagpaalam bago ka umalis. Bakit ka pa bumalik? Sandali lang akong lumabas, tapos dumating na. Ang manliligaw mo. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Malinis ang relasyon ko kay Yuyan. At ikaw. Pag may tumawag na manliligaw mo, aalis ka agad. At ako pa ang sisisihin mo. Huwag mo akong pakialaman. Bahay ko to, huwag mong galawin ang gamit ko. Anak. Anong nangyayari sa inyo? Tita, Xiaoyu, bakit ka nandito? Bisitahin ko lang si Xiao Xiao. Hindi ka alam na nandito ka rin. tulog si Xiao Xiao sa loob, tita. Nakita na pala ako ni tita. May gagawin pa ako, aalis muna ako. Ikaw, Yulol, mabait na babae si Xiaoyu. Dati, hindi kayo nag-usap, ngayon nagkausap na kayo. Nagbalikan na ba kayo? ano ba ma, nagkakamali ka, wala namang. Nagkayakap na kayo, tapos wala lang? Nagkayakap. Teacher ni Xiao Xiao sa kindergarten siya ngayon. Kakapunta ko lang sa kanya. Anak, ang kwarto mo, ilang taon na. Kitang-kita na gusto mo pa rin siya. Bakit hindi ka mag-effort? Ma, ako. Tama na, alam ka o. Dahil ba sa nangyari noon? Ngayon, siya na ang unang nag-reach out sa'yo. Dapat ayayin mo rin siya paminsan-minsan. Kailangan kong bantayan si Xiao Xiao, wala akong oras. Ako na ang bahala kay Xiao Xiao, tay. Sige na, Sundan MOSI Teacher Xiaoyu. Gusto KOSI Teacher Xiaoyu. Narinig mo, si Xiao Xiao mismo ang nagsabi. Ano pa ang hinihintay mo, Montag? Walang si Xiao Xiao at si Lola. Gusto rin si Wan Yu. Ang ganda-ganda ni Teacher Xiaoyu. Swerte mo kung mapapangasawa mo siya. Blessing MOSIA. Huwag mong akalain na hindi ko alam ang iniisip mo. Kung sakaling magkatuluyan kami ni Teacher Xiaoyu, hindi mo na kailangang magsulat ng takdang aralin na huli kita. Nahili MOAKO pero Connie lang naman yun. Sige, bukas pupunta si tatay sa kumpanya. Sabay natin si Teacher Yu na kumain, pero ang gagastusin. Ibabawas sa baon mo. Hindi pwede. Hindi naman ako natapakan. Lola, tignan MOSIA. Kung nandito lang siya sa bahay. Kung gusto pa niya ako, bukas ko sasabihin sa kanya. Kahit pumayag, paano kita imbitang kumain? Gusto mo bang kumain bukas? Ernest ning Wan Yu. Gusto mo bang mag-dinner bukas? Ang formal naman. Kain tayo bukas. CJ. Parang walang dating. CJ. Okay. CJ. Ma, pasok na ako. Darating siya ng alas 6 para kumain. Anak, nakalimutan mo susi ng kotse. Hindi na, 1 kilometro lang, mag-e-bike na lang ako. Xuyan, ikaf pala. Nako. Nakalimutan ko na darating siya ngayon para magtrabaho. Sabi niya gusto niya ang presidente ng Giant Group. Kung malalaman niyang ako yon, i-bike presidente. Akala mo ba nasa short film? Naka-e-bike lang ako. Kung sasabihin ko, maniniwala kaya siya. Bakit ka pupunta sa Giant Group? Pupunta ako para magtrabaho. Chuyan, alam ko na ang nangyari dati. Ano ang alam mo?
Zigzug Xiao Xiao ay ampang Montag lang. Ikaw at SI Ningwan Yu. Hindi naman kayo nagbalikan, kaya Kaya may pag-isa pa ako, di iba? Paano mo nalaman? narinig ko kay Lishansi. Si Lishansi ang daldal, gusto pa lalong guluhin. Anong sinasabi mo? Wala. Hindi ba sila Suyan at Buyuyan? Bakit kayo nandito? Hindi ba tinignan ang almanak? Bakit lahat ng tao nakikita ko? Suyan, ngayon ako ay Executive SA Giant Group. At may tao pa palang Lishansi na akala ay paralan. Kahit sino na lang tinatanggap. Nagtatrabaho kami ni Tsuyan sa Juyo Group. Magtatrabaho, papasok si Tsuyan sa Juyu Group. ADE Vakna, tanggal ka na, alis na. Ikaw tatanggalin mo ako. Jiang Mubay, classmates naman tayo noon. Bakit Montag ginagawa to? Ako? Siyang ang ganyan ang lagay. Sino may pake sa kanya? Ngayon na, umalis ka na. Gets ka una, dahil lang kay Ningwan Yu to. Ayaw sa'yo, kaya binubuntong mo kay Tsuyan. E ano naman kung oo? Suyan, kung tatalikod ka lang ng maayos kay Wanyo, pwedeng ipagpatuloy mo trabaho mo dito. Kung ganyan ang sinasabi mo, lalo akong hindi alis. At saka, may dinner date kami ni Wanyo. Para mainis ka. Ikaf. Kaya pala ayaw sumama sa akin ni Wanyo sa party. At saka, ano bang karapatan mong tanggalin ako? Anong karapatan? Dahil executive ako NG Juyu Group. Hindi ba sapat yun? Bilang executive ng Juyo Group, kulang na kulang ka. Huwag kang magmalaki, alam kong may backer ka lang. Kumakapit ka lang kay. Litsiansi. Executive din siya sa Juyu Group, pero pareho lang kami ng rank. Nasa honeymoon siya ngayon. Wala siyang magagawa para sa'yo. Jiang Mubay, ikaf. Huwag kang magmalabis, CE ng Juyo Group. Ay mahalaga ang talent acquisition, kaya hindi niya hahayaang basta-basta kang magtanggal, at magaling ang mata ng CE, napakagaling pa ni Tsuyan. Siguradong pagkakatiwalaan niya si Tsuyan. Magaling ang mata ko at napakagaling ko. Kung hindi lang ako ang CE, baka gusto ko rin i-promote ang sarili ko. Tama ka, pero ang CE ng Juyu Group ay hindi nagpakita sa loob ng 3 taon. Ngayon magtatanggal ako. Bigla na lang ba siyang lilitaw? Nano? Ay, CE. Loko ka. Suyan, Ikaf. Tama na, di kita bibiruin. Hindi ka pa. Gaano ka sa kumpanya no? E ano naman? Executive ako NG Juyu Group. Hindi ba karapatan kong magtanggal? Kaya nga hindi mo ako kilala kasi bago ka lang. Bakit ko kailangang kilalanin ka? Eh di sasabihin ko sa'yo, ako si Tsuyan. Ang presidente ng Giant Wealth Group. Suyan, presidente ka? Nagluloko ka ba? Hindi ko hahayaang sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaf, hinahamon Montag ako? Sige Tsuyan, ngayon din, tatanggalin kita. Gagawin kong walang kumpanya sa buong Jiangcheng na mag-alok sa'yo ng trabaho. Hoy, teka. Tatawag lang ako. Tsuyan, anong oras na? May panahon ka pa para tumawag? Tumatawag ako para humingi ng tulong. Humingi ng tulong? Sino kayang tutulong sa'yo? Sabihin ko sa'yo. Huwag mo siyang maliitin, isa lang siyang executive. Pero ang kanila ay mayayaman. Siya mayaman. Kaya kung talagang target ka niya, magkakaproblema ka sa trabaho mo. Kaya lalo akong dapat tumawag para humingi ng tulong. Nanood ka na ba ng short drama? Bigla mo namang binanggit yan. Sa short drama, kahit anong sabihin kong presidente ako, hindi siya maniniwala. Ang rule sa short drama, kontrabida iya presidente, presidente iya sekretarya, sekretarya iya kontrabida. Ito ang food chain. Tama nak Suyan. Alam kong hinahangaan ka ni Buyuyan. Nagmamagaling ka lang sa harap niya, baka mamaya. Hindi mo na maayos. Tsuyan, sinabi ko namang gusto ko ang presidente dito. Pero ang gusto ko lang ay ang personalidad niya. Ang totoong gusto ko ay ikaw pa rin. Kaya hindi mo kailangang magpanggap. Kung Tatanggalin ka niya ngayon, sasama ko sa'yo. Okay, alam kong nasa abroad ka, hindi ka nanonood ng short drama. Huwag kang mag-alala. Hoy Secretary Wang, nasa harap ako ng kumpanya, bumaba ka. Tsuyan, nagmamagaling ka pa? Nababaliw ka na ba? Sino bang presidente ang nagmamaniho ng sira-sirang electric bike? Ano naman ang electric bike? Malapit lang ako, eco-friendly pa. At, noon, si Wanyo nga ay sumakay pa rin. Sa maliit kong electric bike, yung BFA mo.
Hindi ba't laging naubusan ng gas? Mahirap ka lang, aminin Montag. Nga pala, 6 na taon na ang nakalipas. Mukhang ito rin ang electric bike mo, no? 6 na taon na. Hindi ka pa rin makabili ng bagong electric bike. Tama, ito pa rin yung electric bike na regalo sa akin ni Wanyu. Mas lalo ka bang naiinis? Ikaf. Ngayon din, sisirain ko itong electric bike mo. Anong masasabi mo? Zazabunutan kita. Tijul Emo Yen. Sek. Wang, dumating ka na rin. Sakto na sakto. Sek, Wang, bakit? Bakit ka talaga pumunta? Paano kung hindi ako dumating? Anong balak mo sa presidente ng Giant Corp? Presidente NG Giant Corp? Si Suyan ba ang... Suyan, ikaw pala ang presidente ng Giant Corp. Lagi mong sinasabing hinahangaan mo ang charisma ng presidente ng Giant Corp eh. Nasira ko ba ang magandang imahe mo sa isip? Baka nagkakamali ka ng tao? Isang presidente lang meron ang grupo namin. Makakamali pa ba ako? Anong ginawa niya sa inyo, presidente? Gusto niyang palayasin ako sa Jiangcheng at walang matanggap na trabaho dito. Ako. Huvak. Palayasin si Jiang Mubay. Simula ngayon, sa Jiangcheng. Wala nang kumpanyang mag-alok sa iyo ng trabaho. Huwag, Chuyan, magkakaklas tayo. Isipin mo naman ang pinagsamahan nating magkakaklase. Kailangan ko ang trabahong ito. Chuyan, Hindi mo ba sinabi na wala na tayong pinagsamahan? Xuyan, Xuyan. Ganyan ba talaga si Presidente Xu NG Giant Corp? Madalas seryoso ang presidente. Mukhang masaya kayo ngayon. Nakalimutan ko, iniisip ko kasi ang pagpunta ni Wanyu mamayang gabi. Masyado akong masaya. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit nakaibike ka papasok? Presidente ka naman? Pasensya na. Wala pa akong pambili ng kotse. Huwag kang mag-sorry kapag nakabili ka na ng kotse. Tandaan mo, kasama mo ako sa e-bike. CJ, Kahit mabagal ang e-bike natin, malamig naman. dahil malamig. Pumunta ako rito para makita kung ano itsura ng presidente na hinahangaan ko. Pero hindi ko inakala na ang hinahangaan ko ay ang taong gusto ko pala. Sabi ko na nga ba? Napakaswerte ko sa mundo. Ikaw pala ito simula-simula pa. Mga bagay tungkol sa pagiging presidente. Hindi ako makakatulong. Alis muna ako. Pasensya na, hindi ko sinabi sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako ang hindi nagsabi sa simula. Okay lang, naisip ka o lang na ang tangga ka o, Xuyan. Talaga bang hindi ka nagkaroon ng damdamin para sa akin? Pasensya na, Yuyan. Bakit ka humihingi ng tawad? Huwag kang humingi ng tawad. Hindi pa kayo nagkakasundo ni Ning Wanyo, di ba? Kaya huwag mo muna akong bigyan ng sagot ngayon. Alam kong mayroon ka pa ring nararamdaman para sa kanya, pero kahit gaano katagal. Hihintayin kita. Kung tatanggihan mo ako ngayon, baka sa hinaharap, pagsisihan mo na naisip mo ako. May nararamdaman talaga ako para sa kanya at dahil sa ganitong sitwasyon natin. Natatakot akong masaktan ka. Kaya huwag na tayong mag-usap pa. Hindi ba't sinabi ko na ayaw ko ng sagot? Mula nang umamin ako sa'yo, alam kong gusto mo siya. Pero gusto kita, kaya maghihintay ako. Hindi tama to. Anong hindi tama? Basta't maghihintay ako hanggang sa gustuhin mo na rin ako. Una kitang nakilala, di ba? Magkaklase na tayo noong elementarya pa. Ang tagal na nating magkakilala. Yuyan, hindi mababago ang taong nasa puso ko. Ako ang unang nakilala ka, di ba? Bakit ganito? Pasensya na. Huwag kang humingi ng tawad. Yuyan, ako. Sige, Xuyan. Simula ngayon, susubukan kong kalimutan ka. Pero bago yon, pwede bang yakapin Montag ako? Una at huling bises na lang, pwede ba? Ay naku. Sana'y maging masaya ka. Xuyan, kung wala kang puso para sa akin, huwag kang magali sa akin. Walang magiging masaya sa atin. Dumating na si Wanyo. Kumusta, Teacher Xiaoyu? Kumusta, tita? Kumusta, Xiao? Tita, alas 6 na. Nasaan si Xuyan? Kanina ko pa siya tinatawagan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng loko-lokong yon. Pasok ka muna at umupo. Halika.
Tita Wanyu, diretsahan lang, gusto ko lang itanong sayo. Gusto mo pa ba si Tsuyan? Pwede pa ba kayong magbalikan? Ako gusto ko pa siya, pero yung paghihiwalay namin noon. Siya ang nag-initiate. Wanyu, alam kong masakit para sayo yung paghihiwalay ninyo noon. Pero yung nangyari noon, May dahilan si Tsuyan. Gusto lang sabihin ng tita na mahal ka talaga ni Tsuyan. Ayaw din niyang maghiwalay, pero yung mga nangyari, nahihirapan din siya. Tita, ano pong meron? Hindi ko pwedeng sabihin sayo. kung pwede lang. Si Tsuyan mismo ang magsasabi sayo. Alam kayo, kasi Nikita and I Papa Noon. Ang nanay ni Teacher Yu. Naku anak, huwag kang ganyan. Tita, ano pong ginawa ng nanay ko? Hindi Wanyu, maliit pa si Xiao Xiao. Nagbibiro lang yan, huwag mong isipin. Tita, hindi na ako kakain. Kailangan kong umuwi at tanungin si Mama. Oy Joe. Umuwi na si Vanyo. Ma, may itatanong ako. Ano yun? Umupo ka muna. Ayoko umupo. Noon nang maghiwalay kami ni Tsuyan. May kinalaman ka ba? Ksuyan, Huwag kang magkunwari, alam kong ikaw to. Nag-propose na siya, tapos bigla na lang naghiwalay. Mahal na mahal niya ako. Paano nangyari yun? Akala ko hindi niya sasabihin. Talagang walang spin ang mahirap, ganyan ang ginagawa. Para maawa ka. Ma, ako ang nakadiscover. Wala siyang kinalaman. Ano pong ginawa ninyo? CJ, matagal na tayong nag-uusap, alis na ako. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin si Ning Wanyu? pero ang successful emaunan gayon. Bakit hindi mo na lang kausapin ang nanay niya? Hindi na niya kayo pipigilan. Kahit successful ako ngayon, naiisip ko pa rin. Yung panahong walang-wala ako. Ayokong ang estado ko. Ang magbago ng relasyon. Gusto kong mahalin niya. Ako bilang si Tsuyan. Bakit kayo naghiwalay? Okay lang sabihin sa'yo. Noon nang mag-propose ako, dinala niya ako sa nanay niya. Huwag na lang kaya. Anong huwag na? Nandito na tayo. Bakit bigla kang natakot? Ikaw naman ang pumilit sa'kin. Wanyu, hindi ako takot. Pero hindi pa ako handa sa bigay kaya. Natatakot ako bakit hindi pumayag si tita. Ano ng problema? Basta mahal kita, di ba? Sige na, alis na tayo. Nanay, Umuwi na si Xiaoyu. nanay, siksuyan ito. Ksuyan, alam ka o naman. Hindi ba't dahil sa kanya ka lumipat ng tirahan? Nanay, Gwapo naman. Pero walang branded na suot tong batang to. Mukhang wala namang pera. Tara, upo ka muna. sabihin ko na, mabait naman si nanay. Salamat, tita. Nanay, gusto naming magpakasal ni Tsuyan. Pakasal? Bigla naman. Tu. Hindi biglaan, 6 na taon na kaming magkasama ni Tsuyan. At kahapon, nag-propose siya sa akin. Nanay, sabi mo naman kung sino ang gusto ko. Gusto mo rin, di ba? Nanay, wala akong pakialam, pakakasalan ko siya. Anak, malaking bagay ang pagpapakasal. Pwede bang tanungin ko si Tsuyan ng ilang bagay? Tita, alam kong biglaan ang pagdating ko. Pero seryoso ako sa pagpapakasal kay Wanyu. Tanungin mo lang ako ng diretsyo. Magkano ang kita mo sa isang buwan? Kaya kong kumita ng higit sa 6,000 kada buwan. Pero may ilang sideline pa ako kapag pinagsikapan ko. Kaya kong kumita ng higit sa 10,000 kada buwan. Nanay, napakatalino at masipag ni Tsuyan. Naniniwala ako na magiging mas maganda ang kinabukasan niya. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? May bahay na ba kayo para sa kasal? Retirado na ang mga magulang ko, may maliit na negosyo lang. Tungkol naman sa bahay para sa kasal. Pinaghahandaan ko rin para kay Wanyu. Nanay, hindi ka ba papayag? Mahal na mahal ko si Tsuyan. At mabuti siya sa akin, huwag kang mag-alala. Sobrang satisfied ako, basta't mabuti siya sa'yo. Sinusuportahan ko kayo. Ksuyan, upo ka muna. Xiaoyu, samahan Montag muna ako. Xiaoyu, satisfied AKO kay Suyen pero. Gusto kong subukan ang ugali niya. Nanay, walang problema sa ugali ni Tsuyan. Bibigyan ko siya ng 2,000 piso na sobre.
2,000 piso ang laman ng sobre na ito. Pagkatapos kong ibigay kay Tsuyan, sabihin mo na 600 lang. Pagkatapos, tanungin mo siya, magkano ang binigay sa'yo ni nanay? Kung sasabihin niya ang totoo, ibig sabihin mabuti ang ugali niya. Ibig sabihin, hindi niya gusto ang pera natin. Kaya kanya gusto. Xiao Tzu, unang business mo sa bahay namin. Wala akong nai-prepare para sa'yo, itong red envelope. May 600 piso, kunin mo. Hindi, tita, hindi ko pwedeng tanggapin. Bisita lang po ako. Hindi ko pwedeng kunin, ibalik mo. Kunin Montag na, ikaf. Para na lang pambili ng masarap para kay Wanyo. Hindi tita, ito. Kunin mo na, sinabi na ni Mama. Salamat, tita. Mama, aalis na muna kami. Noong una, akala ko suportado tayo ng nanay niya. Tapos, pag uwi namin, nag-away kami. Hindi, 600 lang to. Ano bang ipapangako ko? Aminin mong 2,000 yan, Tsuyan. Kung aaminin mo ngayon, hindi kita sisisihin. Ano bang aaminin ko? 600 lang to. Tsuyan, hindi ko inakalang ganito ka. Anong klaseng tao ako? Bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Baka nagkamali si tita. Sinabi mong niloko ako ng nanay ko, imposible. 2,000 ang nilagay ni Mama para subukan si Tsuyan. Paano siya magkakamali? 600 lang talaga to. Ano bang gusto mong gawin ko? Kaya ito ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Ito lang ang simula. Ang totoong dahilan ay isang sakit. Sakit. Nagkasakit si Wanyu. Bakit ang init mo? Baka bagong strain ang trangkaso. Anong bagong strain? Lagpas 40 grado ka na. Hello, tanong ko lang. May available pa bang kwarto sa ospital? Alam kong kulang ang kwarto. Pero emergency talaga, hello. Tsuyan, okay lang, lagnat lang to. Anong lagnat lang, 40 grado ka na? Hintayin mo, tatawag ulit ako. Esan, Tita, Jiang Mubay. Bakit kayo nandito? Umalis ka. Ma, Naku, ang init, Tsuyan. Dito nakatira si Wanyo, ganito ka lang mag-alaga. Ako. Wanyu, ginamit ko na ang aking mga koneksyon para mahanap ang pinakamagandang kwarto sa ospital. Saka, pupunta na tayo. Makinig ka, sumama ka muna kay Mubay sa ospital. Ay, umalis ka. hintayin mo ako. Sasama ako. Tita, kailangan kong malaman kung saan ang ospital. Kailangan kong samahan siya. Tsuyan, sa harap ni Wanyo. May mga bagay na mahirap sabihin. Pero ngayon, kailangan kong sabihin, hindi ako nasisiyahan sa iyo. Pakiusap, hiwalayan mo ang anak ko. Tita, alam kong hindi maganda ang kalagayan ko ngayon. Pero talagang nagsisikap ako. Nagsisikap? Wala kang kotse, wala kang bahay, wala kang pera. Ikaw at ang pamilya mo, wala kayong maganda. Nagsisikap? Sa lipunan ngayon, sino ba ang hindi nagsisika? Tita, talagang mahal ko si Wanyu. Mahal? Ni hindi mo kayang bumili ng bahay na 2 kwarto, tapos sasabihin mong mahal mo siya. Ha? Ang babae at lalaki, iba yan. Kung ang babae ay madapa sa pag-asawa, tapos na ang buhay niya. Tita, isusumpa ko, gagawin ko ang lahat para kay Wanyu. Hindi mo kailangang sumumpa. Ako ay nakaranas na, alam ko ang lahat. Kung talagang mahal mo si Wanyo, pakiusap, bitawan mo siya. Mahal namin ang isa't isa. Ano ang silbi ng pagmamahal? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Gusto mo bang manirahan ang anak ko sa upahan habang buhay? Kahit may sakit, tiisin lang. TSK. Pag-ibig? Pag-ibig ay ang sumama sa iyo sa mga paghihirap. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Tanong ko lang, gaano katagal-tatagal ang ganitong pag-ibig? Tita, bata pa ako, marami pa akong kinabukasan. Marami pang oportunidad. Pangako ko sa iyo, bibigyan ko si Wanyu ng mas magandang buhay. Ang mga salita mo, sa akin, ay tanda ng kawalan ng kapanahunan. Pagsisikap, tagumpay. Gaano katagal bago ka magtagumpay? 3 taon, 5 taon, o 10, 20? Hindi ako makapaghintay. Lalo na si Vanyu. Sa madaling salita, hindi ko siya iiwan. Narito ang 50,000, kunin mo, bilang pantapos sa inyong dalawa. Hindi ko kukunin ang perang ito. At hindi ko iiwan si Wanyu. Bago ako pumunta dito, nagtanong ako, ang tindahan ng magulang mo, nasa Aking Mall. Kung papayag ka, maayos ang lahat. Kung hindi, bukas, pwede na silang magsara. Kailangan pa bang dagdagan ang sinasabi ko? Tita, minamaliit mo ako. Hindi mo ba naiisip na sobra na ito? Sobra ako, pero lahat ito para kay Wanyo.
Hihiwalayan mo ba siya o hindi? Yun pala ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Kung hindi dahil dito, hindi ako alis sa kanya. Pero ngayon, ang successful mo na. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang nangyari noon? Para magkabalikan kayo. Sa totoo lang, ang tagal na nang nangyari yon. Hindi ako sigurado kung mahal pa rin ako ni Wanyu. Kung ipapaliwanag ko ito ngayon, baka magkaroon ng hidwaan sila ng kanyang ina. Yun pala, ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Xuyan. Ikaw ang pumilit. Para sa ikabubuti mo ang ginawa ko, anak. Ganyan siya kababa ang estado. Ayokong maghirap ka sa piling niya. Gusto ko lang siyang makasama, hindi ako naghihirap, Nay. Tinanong mo ba ako? Anak kita, makinig ka sa akin, tama tu. Nay, ayaw ko sa'yo. Talaga bang tama ang ginawa mo? Mahal na mahal namin ang isa't isa. Bakit mo kami pinaghiwalay? Mali ba ang ginawa ko? Gusto ko lang na magandang buhay para sa anak ko. Mali ba yon? Nay, aalis na ako. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Xuyan. Huwag ka nang pumunta. Si Tsuyan at Buyuyan. Magkasama na sila. May iba na siya. Wanyu, huwag mo nang hintayin siya. Okay, marami na tayong napag-usapan, alis na ako. Ang daming tawag ng nanay ko. Baka nandito na si Wanyu, kailangan kong umuwi. Mauna na ako. Xuyan, Sana maging masaya ka. Aalis na ako. Sige na. Gusto mo bang sumama sa akin para kumain sa bahay? oo. Nay. Nasaan si Wanyu? Hindi ba siya dumating? Bakit kayo tahimik? Dumating si Wanyu, nalaman niya ang totoo. Bumalik siya sa kanyang ina. Anak, Sigurado ako na mahal ka pa rin niya. Xuyan, Gusto mo bang hanapin siya? Ako. Anak, siguradong magulo ang isip ni Wanyu ngayon. Bilang lalaki, minsan kailangan mong magpakalalaki. Vanyu, Nikita MOBA, hindi ka niya hinintay. Hindi nagkakamali ang nanay mo. Ayoko maniwala, hahanapin ko si Xuyan. Para sabihin niya mismo sa akin. Ikaf, Gusto ko na siyang makita ngayon din. Hahanapin ko na siya ngayon din. Xuyan. Nandito ka pala. Totoo pala, magkasama na kayo. Sino ang nagsabi sa iyo? Nakita ko mismo. Ang larawan sa cellphone ni Jayang Mubay. Nagkakamali ka, wala kaming anuman. Yun ay yakap niya matapos niya akong tanggihan. Ikaw lang ang nasa isip niya simulat sa pool. Xuyan, nasaan na si Xuyan? Hinanap ka niya. Wanyu. Xuyan. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Tita, nasaan si Wanyu? May bago ka na, wala nang saysay na hanapin mo pa siya. Anong bago? May ginawa ka na naman ba? Tita, may gagawin pa ako. Alis na ako. Tita, nasaan na talaga si Wanyu? Tamang-tama ang dating mo. ayokong masaktan Montag ulit si Vanyu. Noon, 50,000 ang ayaw mong tanggapin, ngayon 5 milyon ito. Lumayo ka na kay Wanyu ng tuluyan. Ito ay 50,000, kunin mo, bilang pantapos sa inyong dalawa. Hindi ko kukunin ang perang ito. At hindi rin ako makikipaghiwalay kay Wanyu. Tita, hindi ko kukunin ang perang ito at hindi rin ako makikipaghiwalay sa kanya. Ito ay 5 milyon. Sapat na para sa buong pamilya mo habang buhay. Maaaring nagkakamali ka, wala akong kasama. At sinabi ko, sisikapin kong bigyan siya ng mas magandang buhay. Ito ay 50 milyon ang aking bigay kaya para kay Wanyu.
Ito. Ang password ay ang kanyang kaarawan. Nasaan na si Wanyo? Hinanap ka niya. Hoy, Fuyan, nasa bahay mo ako. Nasaan ka? hinahanap din kita. Sige, pupunta na ako ngayon. Wanyo, hintayin mo ako. Malapit na ako. Sige, hintayin kita. Suyan, bakit mo ako iniwan noon? Alam mo ba kung paano? Ako nakaraos sa mga taong ito. Pasensya na. Sa bawat araw na wala ka. Sa bawat sandali. Lagi kitang iniisip. Huwag mo na akong iiwan muli, narinig mo. Pasensya na. Huwag mo nang sabihin pasensya na. Akala mo ba isang pasensya na lang? Ay makakapagbayad na sa lahat. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong pakasalan mo ako. Binibining ning Wanyo. Pakasalan mo ako. Gusto ko. Pakasalan mo ako. Ang gwapo ni Daday, ang ganda ni Mommy. Tsuyan, kung saktan mo si Wanyo, bilang matalik niyang kaibigan, hindi kita patatawarin. Tama na, hayaan nating magsalita ang ating bagong kasal. Lagi kong iniisip. Ano ang tanda ng tunay na pag-ibig? Sa lalaki. Ang tunay na pag-ibig ay maaaring pag-atubili. Sa babae. Ang tunay na pag-ibig ay pagiging matapang. Bakit ganito? Dahil natatakot ang lalaki na mawala, kaya maingat. Natatakot ang babae na makaligtaan. Kaya handang isugal ang lahat. Pero ang gusto kong sabihin ngayon, ang tunay na pag-ibig ay walang pagsisisi. Aking pinili. Suyan, parang nanaginip lang ako. Talagang napakasalan na kita. At ibibigay mo ba sa akin ang magandang panaginip na ito? Hanggang sa habang buhay, upang ingatan kita. Halik!